Buhos. Linisin mo ang amoy ng slum sa kanya. Ihugas mo ito ng maayos. Ito ang kwintas ko. Ninakaw niya ang kwintas ko. Bakit hindi ka nagsasalita? Anong pangalan mo? Ang pangalan ko ay Xiaoshu. Si Xiaosu. Ang Anzairu Usunasu. Ay ang susa-susu-shuhu ang na parang ulan. Nakapag-aral ka na ba? Higit pa sa nakapag-aral ka na. Sa nakaraang buhay, lahat ng plano ni Kiksuan sa lahat ng proyekto ay isinulat ko. Ako ang nagsulat nyon. Wala ako. Hindi niya talaga kayang magmana ng night group. Sa 7 taon na ito, si Xiaosu ay kumain ng masamang pagkain. Natulog sa tulay. Nakaranas ng pananakit. Sa pag-aaral. Kaya si Xiaosu ang nagsusuport para makapunta ngayon dito para makitang lolo mo. Itinuro sa akin ang tatay ko. Maaaring magkaproblema sa isang sandali. Pero hindi pwedeng mawala ng pag-aaral sa isang araw. Kung hindi, itinatakwil mo ang sarili mo sa langit at lupa. Bata pa lang ang batang ito ay may ganitong kamalayan. Di hamak na apo ako ni Ehuting. Hokus-pokus ka. Hindi ko naman itinuro sa'yo ang mga yan. Talagang hindi ito ang itinuro mo. Dahil hindi ka karapat-dapat na maging aking ama. Ikaw. Tatay, narinig mo na ba? Bumalik ako sa kanya ng may mabuting intensyon. Pero sinabi niya na hindi ako karapat-dapat na maging kanyang ama. Kung ganon, hindi ko kilala ang cute na ito. Tumahimik ka. Ayaw sa akin ng mga lolo at lola. Hindi ko pinipilit. Sanay na ako kahit may pamilya o wala. Ang tanging bagay ay hindi ko na ipakita ang pagmamalasakit sa lolo ng maaga. At hindi ko na siya nasamahan sa hinaharap. Patawad, lolo. Mabait na bata. Bumangon ka na. Kami ang nagkulang sa iyo, pamilya ye. Sabihin mo kay lolo, ano ang gusto mo? Bibigyan ka ni lolo ng magandang kapalit. Si Xiaosu ay humihiling kay lolo. Napalitan si Xiaosu ng ibang tatay. Ano? Ano? Palitan si tatay. Kami sa pamilya ni Ye ay pinakamatimbang ang paggalang sa magulang. Yung ganito mong klase ng kawalang hiyaan at kawalang tiwala. Hindi ka karapat-dapat pumasok sa pinto ng pamilya namin. Tatay. Gaya nitong walang konsensya na maliit na mahal. Mas maganda kung ipadala na lang sa ibang bansa. Para hindi na tayo mag-alala sa paglabas. Na mawala ang mga tao sa aming angkan. Nung ipinanganak ka, sobrang saya ko. Sa wakas meron na akong anak na babae. Pagkatapos mong mahanap muli, mas lalo akong naging masaya. Ilang araw na walang tulog. Ngunit hindi ko inasahan na ang dumating ay isang lobo na kahit ang mga magulang ay hindi makilala. Buti na lang nagkamali ang ospital at naipadala si Yonsi sa aking tabi. Kung hindi, sayang naman ang 7 taon ng pag-aalaga ko sa iyo. Pinag-alala mo ang mommy at daddy, nagalit at nalungkot sila. Ayoko ng ganitong masamang kapatid na babae mula sa iyo. Ayan, Gil. Ang dahilan kung bakit gusto kong palitan ang tatay ay dahil hindi ka karapat-dapat na maging nanay ko. Bago ako bumalik sa pamilya talagang gusto kong makuha ang iyong simpatsya. Ngunit mula nang pumasok ako hanggang sa humarap sa iyo, wala kang ginawa kundi, walang kahit isang salitang nag-aalala sa akin. Nagmumukha pa akong marumi parang pulubi. Nagmumukha pa akong marumi parang pulubi. Ako nga ay namumuhay sa loob ng basurahan. Pulubi. Pero saan pa ako pupunta? Saan pa ako pupunta? Sinasalungat ninyo ako dahil marumi ako. Dahil abala ako araw-araw. Sa pagkuha ng mga bote para makakain. Sinasalungat ninyo ako dahil hindi ako mapagalang. Dahil ginugol ko na ang lahat ng lakas ko. Para mabuhay sa mundong ito. Wala akong ninakaw o inagaw. Bakit kayo nanliliit sa akin? Ginooye at ginang. Maaari ko bang itanong kung bakit ako nabuhay na parang pulubi? Kasalanan ko ba iyon? Paano hindi iyon kasalanan mo? Ang pagkakamali mo ay dahil sa malas mo sa buhay. Nabuhat ka ng mali. Wala ka talagang kaugnayan sa pamilya Hindi ko tinatanggap ang pagkakamaling iyon. Kung hindi dahil sa kapabayaan ng mga magulang ninyo, paano ako mapupunta sa labas? Nang 7 taon na naglakbay ng walang katiyakan. At sasabihin mo pang kami ang may kasalanan. Ngayon, ituturo ko sa iyo ng maayos. Kung paano ka dapat turuan, maliit na mahal. Paghampasin ang isang 7 taong gulang na bata. Kapatid, ang galing mo talaga. Sinasaway ko ang aking anak na babae. Anong pakialam mo? Sobra na. Sa mga taong ito, nag-iisa ka. Kasalanan ito ng pamilya ni Ye. Kaya pumayag ang lolo mo.
Napalitan ka ng tatay. Ngayon, ang ilan sa iyong mga tiyuhin. Nandito lahat. Sino ang gusto mong piliin na maging tatay mo? Ako. Gusto ko siya. Na nakasuot ng SpongeBob na underwear. Bilang tatay ko. Ako. Hindi rin naman ako may lagnat. At saka, anong masama sa pagsusuot ko ng SpongeBob na underwear? 24 na ako ngayong taon. Hindi ba't isa rin akong bata? Si Tito ay ang pinakamasayang tao sa lungsod. Mukhang nasanay na ang kapatid na babae sa pagkuha ng basura. Kaya gusto rin niyang makahanap ng basura bilang tatay. Mahal na mahal. Akala mo na sa ganitong paraan. Makikilala kita, ha? CJ. Tatanggapin kita bilang anak ko. Pwede na ba? Ginoo Knight. Ang kumpiyansa ay sakit. Kailangan mong gamutin. Huwag kang hindi marunong tumanggap ng kabutihan. Ikaw, anak na Swale. Kung muling gagalaw ka sa kanya, babasagin ko ang mga binti mo. Tatay. Xiao Shu. Huling tanong ng lolo sa iyo. Talaga bang siya ang pipiliin mo, kapag ang iyong tatay? Gusto ko siyang maging tatay ko. Okay, sang-ayon ang lolo mo. Mula ngayon, si Kiyo ay magiging iyong tatay. Hindi. Tinanong mo ba ang opinyon ko? Ako ang ika-4 na anak ng Knight family. Biglang may isang ganito kalaking anak na babae. Anong tingin ng mga tao sa industriya sa akin? Paano pa ako makaka-girl? Pero naman, kailangan mong pumayag sa isang kondisyon ni lolo. Sa hinaharap, maganda ang pag-aalaga mo sa akin. Itong anak na pasaway. Anong klaseng karera yan, sumasayaw sa club? Nightclub. Paalisin niya lahat ng bisyo ko. Basta't maituwid mo lang itong baluktot na puno ng ulo na ito. Ako na ang bahala. Ibibigay ko sa iyo ang 10% ng shares ng Night Group. Ina ni Q. Ito ay liwanag ng buwan ng lolo. Mahalaga siya sa puso ng lolo. Kung maayos lang ang batang ito. Ang karapatan sa pamana ng G-Group, hindi na kaya kiksuan. Matanda. Sira ka na talaga. Pinapahawak mo sa akin ang isang bata. Ano bang iniisip mo? Tatay. Kung may hangin, ilabas mo na. Sabi mo. Pwede bang dalhin ni Tatay si Xiao Su pauwi? Makinig ka. Hindi kita dinala dahil cute ka, kundi dahil sa ibang dahilan. Ngayon, sa aking teritoryo, kailangan mong sumunod sa aking mga patakaran. Una, lahat ng bagay ay dapat sundin ako. Kung sinabi kong pumunta ka sa silangan, hindi ka pwedeng pumunta sa kanluran. Kung sinabi kong habulin ang aso, hindi ka pwedeng bumagsak sa manok. Ito ay huli na sa sakit na Chunibyo. Sa nakaraang buhay, ang bagong tatay ko ay talagang hindi nagkulang sa maagang pagkamatay. Pangalawa, huwag kang magulat kay Itay tungkol sa akin. Pangatlo, sige na nga, ipagpapaliban muna ang 3 punto. Ito lang muna ang 2. Ano kung lumabag ako? Sasabihin ko sa'yo, hindi ako katulad ng mga nasa labas, na mahinhin at mahina. May lakas, sigla at paraan ako para kontrolin ka. Kaya kailangan din sumang-ayon ang tatay sa isang bagay. Bukas, ihatid mo ako sa paaralan para mag-enroll. CJ. Patawag kay tatay. Ihatid mo ako sa paaralan para mag-enroll. Hindi natutulog ang binata sa bahay. Ngayon, hindi mo alam kung saan siya nakatago. Kaya tumawag ka. Hindi namin kayang gawin yan. Kung gusto mong saktan, gawin mo sarili mong paraan. Yung iba kasi, hindi makapagsabi kung nasaan ang lugar nila. Parang manok na may pakpak sa ulo. Akala pa nila sila ay isang phoenix. Maliit na mahal. Sino na ang manok ngayon? Sasaktan ba o hindi? Sasaktan ko. 4 na pagsabog. Pagsasabog na magdadala sa inyo sa langit. Kung may sasabihin, sabihin na. Kung may ibubuga, ibuga na. Tatay, sinabi mo iyon kahapon.
Ihatid mo ako sa paaralan para mag-enroll. May anak na si Kuya Yu. Ito. Oh, tapos na, tapos na. Nagset ako ng buong buhay ko. Ng flag na hindi mag-aasawa at hindi magkakaroon ng anak. Kung totoo itong anak na babae, bukas ako ay kailangang dalhin ng grupong ito ng mga cute sa gitna ng lungsod para sumayaw ng pole dance. Impossible. Ako pa rin ay isang binata. Mahal na dalaga. Sabi nga ng kasabihan, hindi nagiging tao ang bata kung hindi pinapalo. Sa ilalim ng pamalo lumalabas ang mabuting anak. Kuya Yu. Yung batang babae na iyon. Ang dali niyang tawagin kang tatay. Hindi talaga siya anak mo. Ginamit ko ba yung bagay na iyon? Hindi ko ba alam iyon? Pamilyar ako sa eksenang ito. Siguradong isang batang babae. Ang lihim na nakatulog kay Yuje. At pagkatapos ay umalis na. Ganyan ang mga kwento sa mga maikling dula. Baka nga. Ngayon, mga bata. Nagsimula na. Sinasabi ko sa inyo. Yung batang iyon. Kapag naglakas loob siyang lumapit sa akin. Kailangan kong bigyan siya ng 12 sampal. Kaliwa, isang palo. Ay. Kanan, isang palo. Talagang ang dumating ka. Magandang araw sa inyong lahat, mga tito. Ako ay anak ni Ikyu. Si Xiaosu. Pupunta ako para sunduin ang tatay ko pauwi. Sino ang tatay mo? Huwag mong sabihin. Anak talaga ito ni Kuya Yu. Huwag mong sabihin. Huwag mong sabihin. Ang batang ito ay parang isang manika. Kung ako ay may ganitong anak na babae, tiyak na aalagaan ko siya ng mabuti. Sobrang cute. Aynan, may hawak siyang pangwalis na balahibo ng manok. Para saan iyon? Maliit na bata. Kailangan ng tiyuhin ng isang anak na babae. Gusto kita. Umupo ka dito sa tiyuhin. Tiyuhin. Papayagan mo bang umupo si Xiaosu? Siya ba ay tao na pwede ninyong asarin? Huwag kang masyadong mapanlait. Sige, putulin na kayo. Mali. Ano bang uri ng manika ito? Ito ay malinaw na isang demonyong bata. Mukhang ang bagong tatay ko ay hindi pa ganap na walang pag-asa. Kaya lang may pagkarebelde. Mahirap disiplinahin. Alam ko na ayaw mo. Sa akin na pasanin. CJ, bibigyan kita ng pagkakataon na umatras. Magsusugal tayo. Kung matalo ako, agad akong aalis sa bahay mo. CJ. Anong taya? Aynan. Paano ang billiards? Ah. Bata. Sinasabi ko sa'yo, palitan mo na. Ang antas ni Yuji sa billiards. Ngunit kasing galing ng mga profesional na manlalaro. Wala kang pagkakataon. Kaya billiards na lang. Nakakatuwa. Sa laban na ito, isang laro ang magtatakda ng panalo. Ang makapasok sa itim na 8 ang mananalo. Itong batang ito, mukhang profesional ang postura niya. Talaga bang marunong siyang maglaro? Sige na. Sinabi ko lang ang maling salita. Hindi naman siguro ako mapapahamak ng ganun. Naku, matagal na akong hindi naglalaro ng billiards. Nakalimutan ko ng kontrolin ang lakas. Hey, Xiaosu. Maaari ka pang sumuko ngayon. Basta't hindi mo ako pinapansin. Huwag mo akong istorbohin. Maaari pa tayong maging maayos na magkasama. Ang salita ng isang Ginoo ay mahirap bawiin. Bata pa pero may prinsipyo. CJ, ngayon ay ipapakita ko sa iyo ang kasamaan ng lipunan. Wow! Kuya Yu, mukhang lilinisin mo ang lugar. Halika na, batang pasaway. Bigyan kita ng kaunting karanasan. Sigurado ka? Siyempre.
Pumasok lahat ng bola. Grabe. Itong bola, hindi kayang gawin ng mga profesional na manlalaro. Parang Diyos na bola. Tunay na isang putok na malinis ah. Hindi. Siya. Ano ba talaga ang pinagmulan niya? Wala siyang mapuntahan sa nakaraang buhay. Natulog siya sa billiard hall ng ilang araw. Nakita niya ito ng ilang beses at natutunan ang mga paraan. Sabi ng boss, ako raw ay talagang isinilang para dito. Talagang swerte lang. Ulitin mo, hindi ako naniniwala na kaya mong maglaban ng ganitong bola. Pero natalo ka na. Ayaw kong tanggapin. Maglalaro tayo ng seryoso. Kung mananalo ka pa rin sa akin, ikaw na ang magiging akin. Lolo ni Ikyu, gusto mong gawin ang kahit ano. CJ, walang silbi ang matigas na paraan. Kaya't kailangan ng malambot na paraan. Ang nagwagi ang maglalaro. Sayang. Maliit na bata. Hindi niya nahawakan ang pagkakataong malinis ang mesa. Hindi napapayagan ni Yugo na mangyari ito sa kanya. Hindi naman siya walang tiwala. May pagkakataon siyang magsimula. Sinasadya niyang guluhin si Yugo. Paano na si Yugo ngayon? Hindi makapasok ang bola. Bibigyan pa ang kalaban ng pagkakataong makapag-free kick. Talaga namang nakakabigla. Kung ganito na nga, mas okay nang huwag na lang magpasok ng goal. Wow! Ang galing ni Kuya Yu. Gamitin ang paraan ng tao para mapanagot siya. Ball. Pumasok na ang bola. May natitirang isang itim na 8. May pagkakataon pa si Yugo. Pumasok ang bola sa bulsa. Nanalo si Yu Xiao. Natalo ako. Aalis na ako sa bahay mo ngayon. Aalis na ako sa bahay mo ngayon. Sandali lang. Ako. Inutusan kong dalhin ka sa bahay ni Ikiksuan. Hindi na. Hindi nila ako tinatanggap. Marahil totoo nga ang sinabi ni Ikiksuan. Masama lang talaga ang aking kapalaran. Slum. Ang siyang aking tahanan. Kawawa. Ang liit niya. Sa kawawa, paano siya mabubuhay? Sasama kita sa paaralan. May puso pa pala ang batang ito. Hindi. Bakit parang ganito ang pakiramdam ko sa batang ito? Sinasadya kong talunin si Yuje. Hindi sinasadya ang pagkatalo. Kung hindi, paano ko mapapahina ang puso ni Ekiyu? Ngayon sa opisina ng tatay, nakita ko ang kasunduan sa paglipat ng bahagi. Talaga bang nais niyang ibigay? Yung bahagi ng cute na iyon. Sa tingin ko, ang pagbibigay ng shares ay peke. Gusto ng matanda na si EQ ay maibalik sa katotohanan. Huwag mong kalimutan, na ang tunay na ina ni EQ ay ang paboritong ni matanda. Kung hindi lang siya namatay ng maaga, kailangan pang ang ipaalam pa niya sa ina niya. Hindi pwede. Ang Yu ay para lang sa akin. Yung batang yon, pareho ang kaarawan nila ni Yunxi. At ang matanda, naghahanda ng malaking selebrasyon. Sa araw na iyon, yan ang pagkakataon natin. Miss Xiao Su. Sabi ng Louis Vuitton, hindi na raw nila maipapadala ang mga damit. Sabi nila, urgent na raw ang shortage ng stock. Pati ang Chanel, may shortage din. At ang team ng stylist. Sabi ng stylist team. Nagkaroon sila ng aksidente ng sabay-sabay. Hindi na makakapunta. Sama-sama. Naka-aksidente. May natitirang. 1 oras bago magsimula. Pinakamainit na galit ng matanda ay ang mga taong walang oras. Yek Xiaosu, huwag mo akong pakiusapan. Oh, tama nga. Magdagdag ka pa ng isang pangusap. Yi Qiyu, ang pinakamagaling sa mundo sa billiards. Tutulungan kita. Ano sa tingin mo? Si EQ ay ang pinakamagaling sa mundo. Pinakamagaling sa billiards. Tumahimik ka, talunan ka na. Ako ang tatay mo. Anong masama kung pinapabola kita? Sasabihin ko sa'yo, tulad ng ganitong mapanlinlang na paraan. Kitang-kita na gawa ito ng iyong tunay na ama. Para hindi tayo makapunta sa oras. Halika't hamakin ang ating mga tinik. Kung hindi kita tutulungan, tiyak na gagawin mo. Anong ginagawa mo? Kung wala ng stock, wala ng stock. Sino ba ang hindi marunong gumawa ng damit?
Bata pa lang. Nakapag-aral na. Marunong mag-billiards. Marunong din magtahi. Yikixwan. Nawala ka ng kayamanan sa pagkakataong ito. Malapit nang magsimula ang salu-salo. Bakit hindi pa dumarating ang bagong anak ng pamilya ye? Aba, hindi kaya si Forshao? Hindi kaya si Forshao? Hindi pa nakakalabas mula sa tiyan ng anumang babae. Nakalimutan na ba? Tatay. Ang bunso ay pasaway sa araw-araw pero, ngayon sa ganitong mahalagang okasyon, nalati pa siya. Hindi ba't sinasadya niyang ipahiya kayo? Huwag nang maghintay, simulan na ang salu-salo. Narito na ang bunso at si Miss Xiaosu. Diyos ko! Sino itong napaka-sweet, cool at cute na batang babae? Napaka-cute niya. Ang ganda ng suot niya. Anong designer ito? 4 na kapatid. Pinapahintay ang tatay at ang maraming bisita ng ganito katagal. Ang laki ng pasiklab mo talaga. May lakas pa ang loob mong magsabi niyan. Kung hindi ka lang. Sabi ni tatay, laging ipinagmamalaki ni Lolo ang tradisyong kultura ng Hua. Ngayon, sadyang nagdaos kayo ng salu-salo para kay Xiaosu. Ayaw ni Xiaosu na mapahiya kayo. Kaya gumawa siya ng isang espesyal na plano. Bagong Chinese style na bestida. Kunti lang ang naantala natin. Huwag magalit si Lolo. Ayos lang ba ang sama ng loob ni Xiaosu at ni Papa? May puso kayong mag-ina. Tunay na maganda ang suot mong ito. Talagang ikaw ang gumawa nito. Noong nakaraan, nagtatrabaho ako sa isang katipunan. Araw-araw na pinapanood, matututo ka na. Kami sa pamilya ay hindi ka pinahalagahan. Itong batang ito ay magaling sa pag-arte ng kawawa. Mga ginoo at ginang. Ngayon, sa pagkakataong ito, nais kong ipahayag ang isang bagay. Ito ang aking apo na si Xiaosu. Siya rin ay bahagi ng pamilya ang dugo ng tunay na kamag-anak na matagal nang nawalay. Maaasahan po ninyo ako sa susunod. Maaasahan po ninyo ako sa susunod. Maaasahan po ninyo ako sa susunod. Itong masamang espiritu ang nagbabalak na saktan ako. Kakalapit lang sana, para mapahiya si Ikyu. Pero ayos lang naman. Nasa huli pa ang tunay na magandang palabas. Yuxiao. Yuxiao, paano ka magagawa ng ganyan, hindi mo ako kilala? Ikaw ang anak mo. Bitawan mo, sino ka ba? Nakikilala kita ba? Ngayon, sinasabi mong hindi mo ako kilala. 1 buwan na ang nakalipas. Bakit hindi mo sinabi habang natutulog ako? Naku, paano ko ito? Nasira ang buhay ni Ikyu, na babae ay nakalimutan. Sa nakaraang buhay, ang babaeng influencer ay nagtanong din sa ganitong oras. Sinasabi na siya ay nagdadalang tao kay Ikyu. Nagwala sa handaan. Nagpasama sa kahihiyan ng Ye family. Galit na galit, tinadyakan ng lolo niya ang kanyang binti. Mula noon, naging may kapansanan na ang kanyang binti. Yishao. Yishao. Ulitin ko pa, hindi kita kilala. Ayos. Kilalang kilala mo naman tong tao sa litrato, di ba? Hindi to ako. Wala akong kahit anong alaala. 4 na kapatid. Dapat matatag ang mga lalaki. Dahil natulog ka sa batang babae. Dapat ay mananagot ka. Ngayon ayaw mong aminin. Kapag dumating ang tamang panahon, na maaari nang gawin ang IQ-test, malalaman na kung nagsisinungaling ako. Kung kaya mong gawin ang IQ-test, tiyak na totoo ito. Si IQ talaga. Isang playboy. Ngayon matutulog dito. Bukas matutulog doon. Hindi na niya maalala kung sino ang natulugan niya. Normal lang naman yun. Ay, naalala ko, itong babae, masama ang reputasyon. At madalas makipag-ugnayan sa masamang bisyo. Natulog pa si IQ sa kanya. Baka may nakuha siyang sakit. Kahit na may mga pagkakamali akong nagawa noon. Ano naman ang masama doon? Sa kahit anong paraan, totoo ang pagmamahalan namin ni Yushao. Hindi kita kilala. Tatay. Dapat tayong maging masaya. Pero tingnan mo siya. Yung hinanap niyang influencer. Mukhang mas hindi seryoso pa kaysa kay Laosi. Ano na ang gagawin natin? Wala akong ginawa. Wala ka ring ginawa. Wala ka. May dala siyang litrato ng iyong kama. Okay lang na maglibang ka sa labas. Ngunit ngayon, nagawa mo pang
Palakihin ang tiyan ng babaeng ito. Gusto mo bang ipahiya ako ng todo? Gusto mo bang ipahiya ako ng todo? Hanggang hindi ka masaya. Hindi mo ako pinaniniwalaan. Tama nga. Lumaki ako. Hindi mo ako kailanman pinagkatiwalaan. Sige lang. Itong babae. Ano bang masama sa natutulog ako sa kanya? Ikaw na Suel. Papatayin kita. Yik Xiaosu. Little Su. Bakit mo pinoprotektahan ang batang ito? Lolo. Inakusahan si Papa ng hindi totoo. May ebidensya ako. Ihahatid kita sa ospital. Hindi na. Kinuha na ni Lolo ang lakas. Anong silbi ng pag-ipon ng lakas? Ako ay isang nasa hustong gulang. Hindi ako mamamatay sa isang palo. Anong hero-heroan ang pinapakita mo dito? Hindi ka mamamatay. Ngunit magkakaroon ka ng kapansanan. Mula sa isang malayang mayamang binata. Magiging isang lasing na pahirap. Ikaw ang tatay ko. Mahalaga ka sa akin. Sige na, pang-apat. Mas maganda kung magmadali kang bigyan ng pangalan yung babae. At ng anak niya sa tiyan. Tapos na ang gulo na ito. Hindi na ako nakatulog. Anong klaseng pangalan ang ibibigay ko? Kung hindi ka pa nakakatulog, bakit siya pa ang laging nakikipag-ugnayan sa'yo? May hawak pa siyang mga larawan mo sa kama. Nung natutulog kayo, hindi ba pinapayagan mong maliit na mahalaga? Na nakatingin lang sa tabi, tumahimik ka. Talagang nakilala ko na itong tiyan na ito. Ngayon, totoong ebidensya na ito. Kahit ang sariling anak na babae ay nagsalita na rin. Ang sama naman, nakipagtalik pa sa ibang babae, tapos pinapanood pa ang anak. Hindi karapat-dapat maging ama ang ganitong tao. Lubos akong nadismaya sa'yo. Sino ang pumunta? Hilahin mo itong maliit na mahal na ito pababa. Eksperto na paraan. Talagang hindi ka man lang nagsiyasat. Akala mo lang na siya yun. Ang disiplina ng pamilyang Ye ay ang Suan Kaiwit. Isang palo lang, buto at mga kalamnan ay masisira. Mukhang gusto ni Dad na kunin ang buhay nila Osi. Bangka. Sabi ko nang nakita ko na yung tiyan na ito. Pero hindi ko nasabi. May relasyon siya sa tatay ko. Anong nangyayari dito? Ang nakita ko ay yung tiya at si Tio. Nagmamahalan sa sasakyan. Yung tiya at si Tio. Maghalikan sa sasakyan. Nagsisinungaling ka. Paano naman ako? Kausap ko ba ang ganitong babae? Nike you. Ikaw ba ang nagturo sa kanya niyan? Ikaw ang gumawa ng masama. Gusto mo pang isali ang asawa ko. Talagang masama kayong mag-ama. Ang bunganga mo. Alam ko ba kung ako ang gumawa o hindi? Kung talagang ako ang gumawa, kahit pa man siya ay may nezha sa sinapupunan niya, tatanggapin ko pa rin. Yu Xiao. Sa kabila ng lahat, hindi mo pa rin ako makikilala. May pulang mansa sa puwit mo. Nakahawak na ako dyan ng maraming beses. Kung makikipag-usap, makipag-usap ka na lang. Bakit ka pa gumagalaw? Natulog na ako. Ano namang masama kung pahawak? Ikaw, tita, alam mo ba na may moles ang tatay ko sa puwit? Walang kakaiba dyan. Basta't mula sa 80 taong gulang na matanda sa Haicheng. Hanggang sa aso ng gwardiya ng pamilya Ye. Alam na nila ang tungkol dito. Anong ibig mong sabihin? Sa totoo lang. Hindi iyon ang aking moles. Noong 6 na taong gulang ako, nagkamali akong magpapasaya sa aso. Hinabol ako ng aso at nakagat sa 3 kalye. Parang na-upload pa nga sa balita. Ito. Yuxiao. Alam ko na matagal na ayaw mong aminin. Kaya pinanatili ko ang video natin. Ilagay mo na. Hindi ba't ikaw ang panganay ng pamilya Ye? Ang tawag sa galaw na ito ay, gamitin ang kanilang sariling plano laban sa kanila. Ay naku, Xuanje. Nasa tiyan ko na, ang anak mo. Kailan mo ako bibigyan ng pangalan? Sa susunod na buwan sa salu-salo ng pamilya Ye, ikaw ang nagpatunay sa harap ng lahat na ang batang ito ay kay Q. Hindi lang ito makakapagbigay ng murang ama. Para sa ating anak, hindi lang ito makakapagbigay ng murang ama, kundi maaari ring sirain ang reputasyon ng cute na batang iyon. Hindi ako. Hindi ito ako. Patayin mo na, patayin mo na. Yikixwan, tatay at nanay, ikaw pala ang nagkakalat sa labas. At nakagawa ka pa ng cute na bata. Ano ba ang tingin mo sa akin? Ano ba ang tingin mo kay Yungsi? Sobra na. Sapat na. Dalawa ang gustong magrebelde. Hindi pa ako patay. Magtatangkang gawin yan sa bahay. Gumagamit ng ganitong maruming paraan.
Hindi, tatay, pakinggan mo ako. Siya ang babae na iyon. Siya ang nag-akit sa akin. Nagbigay sa akin ng patibong. Nabulag ako sa kanya ng sandali. Ikaw. Tumahimik ka na. Bilang panganay, pinagsususpetsahan ang nakababatang kapatid. Nawasak na pamilya. Dalhin siya sa templo. Sampal ng 20 beses. Sampal ng 30 beses. Hindi, tatay. Ikaw, patawarin mo ako. Si Meng Yunxi. Tulungan niyo akong magsalita. Sino ang humiling para sa kanya? Pareho lang ang parusa. Dalhin siya. Tatay. Ayu. Ayu. Hindi para sa mga bata ito. Eh, hindi naman naghubad ng pantalon. Kahit na nakapantalon, bawal pa rin. Mas mabuti pang sabihin mo sa akin. Kung alam mo ba, na gusto akong saktan ng kuya ko at ng babaeng iyon. Ako. Xiaosu. Kuya Yu, talagang mahalaga ang anak mong babae. Kung hindi dahil sa kanya ngayon, na pinabilis ang pagpapalit ng video. Sa pagkakataong ito, mapapahamak ka sa kamay ni Ikiksuan. Siya ang nagpasimula ng pagpapalit ng video. Nga. Tatay Lee, may nangyari sa tatay ko. Maaari mo ba akong tulungan? Kuya Yu, huwag mong hayaang masira ang isip mo dahil sa mga magulang mo. Ang magandang anak na ito ay ibinigay sa'yo ng langit. Dapat mo itong tanggapin. Tatay. Gising na. Sabi ng doktor, yung sugat mo sa likod, tumama sa buto. Kailangan mong humiga sa kama ng 1 linggo. Niloko mo pa ako, sabi mo nagpagaling na yung matanda. Pero hindi naman talaga masakit sa akin. Ikaw ang tumanggap ng suntok para sa akin. Salamat sa iyo. Ngunit kailangan kong sabihin ang totoo. Ako ay isang taong handang manatiling walang asawa. Hindi ako pwedeng maging tatay mo. Para lang sa isang bata. Bakit sobrang tumatanggi ang tatay? Tinitingnan niya, hindi ka naman mukhang tao na ayaw sa mga bata. Pero dahil sa iyong sitwasyon, papayagan kita na manatili sa bahay ko. 1 buwan. Sa panahong ito, hayaan mong hanapan ka ng tatay ng matanda. Kung hindi, lumabas ka at matulog sa kalye. Okay. Hindi aabot ng 1 buwan. Sa loob ng kalahating buwan, ipapagawa ko sa iyo, Dad. Napakiusapan akong manatili. Ay, tatay, ngayon nang sinaktan ka ng lolo mo. Bakit hindi ka naninindigan na? Ikaw ay inakusahan ng hindi totoo. Anong silbi ng paninindigan? Sa kanyang paningin, ako mula pagkabata ay isang salot. Ano man ang sabihin ko. Mali ito. Hindi ba't dapat tingnan ng lolo ang katotohanan? Surin. Basta't nagsalita na si Ikiksuan. Tatay, huwag mong sisihin si Xiaoyu. Bata pa siya, hindi niya alam ang mga bagay-bagay. Nakataga na ako sa haligi ng kahihiyan. At pagkatapos ay nagkunwari pa, na parang mabait na kuya. Ngayon, lahat ay iniisip na ako ang may kasalanan. Epektibo ba ito? Oh. Ganun. Ganun pala si Tio. Isa siyang green tea. Mali. Isa siyang top level na biluotsyon. Sa mga nakaraang taon, ginagamit niya ang ganitong paraan. Hayaan mong magdusa ako sa pamilya ye. Na parang nakapaglakbay na ako ng 3 bilog sa paligid ng pamilya ye. Tatay, huwag kang mag-alala. Nandito ako. Walang sinuman ang mga api sa'yo. CJ, pahirapan mo si Ikiksuan ng 10 palo. Inutusan ng Ginoo, dagdagan ng 10 palo. Hindi ba't nandyan pa siya? Suksi na. Nangako ako sa'yo. Naaalagaan si Ahyu ng mabuti. Ngunit sa mga nakaraang taon, ako na ang naging dahilan ng kanyang pinakamasakit na sugat.
Ginoo. Sa malaking binata, tapos na ang parusa ng pamilya. Kumusta? Sabi ng doktor, wala namang seryoso. Magpahinga lang ng ilang araw. Siya sa atin ang mga ginawa ni Ahyo nitong mga nakaraang taon. Alin dito ang may kaugnayan kay Ikiksuan? Gusto kong makita kung ano talaga ang itinatago ng lider na ito sa akin. Ano ang itinatago niya sa akin? Kung ano talaga ang itinatago ng lider na ito sa akin. Ilang masamang bagay na ang nagawa niya. Kamusta? Mas mabuti na ba ngayon? Tatay, sobrang lamig ko. Bakit sobrang init? May lagnat na ba? Nanay Wang, pumunta ka dito agad. Si Xiaosu ay may lagnat. Kalimutan mo na, Ginoo. Kanina hapon, sinabi mo kay Miss Xiaosu. Nabigyan kami ng 3 araw na bakasyon. Nasa ibang lugar na ako ngayon. Sige na, ihahatid kita sa sasakyan ko. Nasaan ang susi ng sasakyan ko? Huwag na nating intindihin pa. Ipapadala na kita sa ospital. Ayaw kong pumunta sa ospital. Anong kalagayan mo na nga ba? Pero hindi ka pa rin pupunta. Siyempre, ayaw kong pumunta. Matagal na akong naligo sa malamig na tubig ng kalahating oras. Kaya ko lang nakuha itong mataas na lagnat. Kung pupunta ka sa ospital, paano paabutin ang mga susunod na eksena? Huwag kang pupunta sa ospital. Ang sama ng amoy doon. Natatakot ako. Lolo, tawagin mo ang iyong personal na doktor. Mabilis. Dr. Chen, mabilis. Doktor, malala ba talaga? Magiging tanga ba siya? Ginoo si Xiao. Huwag mag-alala. Ang batang babae ay nagka-high fever dahil sa lamig. Dahil sa sobrang lamig, magpapainit muna ako ng gamot panglaban sa lagnat. Kailangan bang uminom ng gamot? Ayaw pumunta ng ospital ng batang babae. Kaya tanging pisikal na pagpapababa ng temperatura lang ang magagawa. Gamit ang maligamam na tuwalya, punasan ang noo at kilikili. Kapag bumaba na ang lagnat, mawawala na ang problema. Nakapagpaligo na ako sa malamig na tubig. Nakapag-arte na rin ako. Pagsamahin kayo. Para mapabuti ang relasyon ninyo. Hindi ito para magpanggap na tahimik ay ginto. Huwag mong sipa ang unan. Daddy. Gusto ko ng mainit na gatas. Sige, agad kong papainitin. Tiyak na ito. Ano ang susunod na hakbang? Yun! Paano gumawa ng mainit na gatas? Yun! Paano gumawa ng mainit na gatas? Oh, ilagay ang gatas sa microwave. High power ng 1 minuto. CJ, Daddy. Walang lasa ang bibig ko. Gusto kong uminom ng matatamis na lugaw. Lugaw. Alainan. Ako. Eh, pupunta ako magluto. Halika na rin, matuto ka rin. Mas maliit pa, mas maliit pa.
Tatay, hindi ako makatulog. Gusto kong marinig ang kwento mo. Kwento. Wala naman akong alam na kwento. Noong bata pa ang tatay, anong mga kwento ang pinapakinggan niya? 3 baboy. Noong unang panahon, may 3 baboy. Ang unang baboy ay tinatawag na buwang susi. Ang pangalawang baboy ay may sakit ang bata. Ganito ba kahirap? Parang naubos na ang kalahating buhay ko. Mahirap pa ba ito? Noong bata ka, mas mahirap pang alagaan ng 100 beses. Ako. Hindi. Noong bata ka, 1 beses kang nagkalagnat. Walang gustong yumakap sa'yo. Anong klaseng yaya yan? Nanay mo. Ah, hindi pwede yun. Umiiyak ka ng sobrang sakit. Talagang gusto mo akong yakapin. Doon sa silid-aralan na iyon. Kailangan mong maglakad sa bilog. Pinaarte mo pa ako bilang Ultraman. Sabi mo may halimaw sa kwarto. Nawala na ang mga halimaw. Bago ka matulog, ang pinakaabala dito ay ikaw, nasa kama pa. Ito, tigil, 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 tigil. Matanda. Huwag kang magbula-bula. Pagkatapos mong umihi, natatakot kang pagtawanan. Hayaan mo akong ama mo. Gabi na ng hating gabi. Hinuhugasan mo na ang kama. Nakangilabot kang nakatitig nang hihikayat sa akin na sabihin, Papa, huwag mong sabihin sa iba. Kung hindi, CJ, tigil, tigil, tigil. Masakit ang tiyan ko. Pupunta ako sa banyo. Ay, dati akala ko na si AU ay nagkamali. 1 beses naisip kong isuko ang batang ito. Ngayon ko lang nalaman na niloloko lang ako ng buong akala ko. Ang aking si AU, hindi kailanman nagbago. Sa kabutihang palad, may pagkakataon pa tayo. Magkaisa ang mag-ama. Kahit anong gawin, matitibag ang bakal. Like son. Tapos na ang magagandang araw mo. Siwe at Lahim eh. Hindi ba sila sa iisang paaralan? Sabi mo, ang paaralan ni Miss Vin eh. Lahat sila ay mga anak ng mga prominenteng pamilya. Natatakot na hindi makasabay si Miss Xiaosu. Agad siyang ipapasa sa ibang paaralan. Ako ang apo ni Yehuting. Bakit ako magiging mas mababa sa iba? Sa hinaharap. Hindi pa tiyak kung kanino mapupunta ang group. Aasikasuhin ko ito agad. Bumaba ka muna at hintayin mo ako. Pahanap ako ng parking space. Babalikan kita mamaya. CJ! Aba, nanay ni Yongxi, talagang lalo kang gumaganda. Nga, narinig ko na sumali si Yongxi sa piano competition noong nakaraang buwan. Nanalo pa ng gintong medalya. Talagang magaling mag-alaga si Ginoong Yeye. Saan ba? Si Yongxi lang ang nakapagpursige. Bakit nandito ka? Naiintindihan ko na. Siguro nagsisisi ka na. Pinili mo yung maliit na cute na yun na maging tatay. Kaya gusto kong samantalahin. Naihatid si Yongxi sa paaralan. At humingi sa akin na ibalik ka. Ayan, View. Gusto mo bang magpa-check up sa utak? Nanay ni Yongxi, ito ay si Ki. Siya ay anak ng pinsan kong si Tio na kamakailan lang namin tinanggap. Noon, ay isang batang pulubi sa slum. Galing sa slum. Direktor Wang, sa aming paaralang boya, ay talagang pinapahalagahan namin. Mataas na antas ng mga mapagkukunan ng edukasyon. Paano mo maaring makahanap ng isang pulubing bata na nasa parehong klase ng aming anak? Tama nga. Kung masanay ang aking mahal na anak sa ganyan. Kaya ba ng paaralan ninyo ang responsibilidad na ito? Mga magulang, lahat kalma lang. Ito ay inorganisa mismo ng chairman niya. Wala akong magagawa. Kung ako ang tatanungin, ang tatay ay talagang nalilito na. Itong batang ito, dapat ay manatili na lang sa kanyang slum. Sa halip na pumunta dito, nasisirang ang kapaligiran ng pag-aaral ng aming mga anak. Ginoong Ho. Sa halip na dito, kinamumuhian ang pinagmulan ko. Mas mabuti pang sabihin mo, na alagaan mong mabuti ang asawa mo. At kausapin mo siya. Huwag kang magnakaw ng halik sa labas.
Kung hindi, ikaw ay naglakas loob na makipag-usap sa akin ng ganyan. Subukan mong galawin siya. Bitawan mo ako. Ako ang magdidisiplina sa anak kong babae. Anong pakialam mo dito? Sigurado ka bang siya ang anak mo? Kung malaman ng mga mayayamang ginang na ito, na ang tunay kong anak ay galing sa slum, tiyak na, magtatawanan sila sa likod ko. Yongxi, alis na tayo. Huwag makipag-usap sa mga tao walang modo. Nakatulad nito. Yongxi paborito ng iyong lolo, ang mga batang magagandang grado. Ngayon ang aming pamilya ay naging mababa dahil sa isyu ng iyong ama. Naging kulang tayo sa mga marka. Kailangan mong ibigay sa akin. Natalunin siya ng todo. Naiintindihan mo ba? Opo, mama. Ayos lang ba? Yung masamang tao, hindi ka ba nahawakan? Hindi. CJ, tara, mag-report na tayo. Mga kamag-aral, ngayon, may bagong kaklase sa klase natin. Palakpakan natin siya at salubungin. Si Nike Xiaosu. Kumusta kayong lahat? Sana sa mga darating na araw, makipagkaibigan kayo sa mga kaklase. Magkaisa at magkaibigan. Guro Lee, pwede ba akong tumulong sa bagong kaklase? Magbigay ng karagdagang impormasyon. Anong impormasyon? Siya si Ye Xiaosu. Kapatid ko siya. Pero, dati nakatira siya sa basurahan. Kamakailan lang namin siya nahanap at dinala sa iya pamilya. Hindi siya mukhang ganun. Mukha siyang prinsesa sa suot niya. Gusto ko talaga ang kanyang palda. Sabi ng nanay ko, ang mga nakatira doon ay sobrang marumi. Baka may kuto si Xiaosu. Salamat sa iyo, ate, sa masigasig na pagpapakilala sa akin. Pero parang may nakaligtaan kang mahalagang punto. Kahit na hindi maganda ang aking buhay mula pagkabata, ngunit ito ay talagang nagdadala ng dugo ng pamilya Hindi katulad mo. Tumahimik ka, sinabi ng lolo, na huwag ipakita ang aking pagkakakilanlan. Isang hindi kilalang pagkakakilanlan. Huwag kang gagamit ng ganyang salita. Sa pamilya Knight, walang kaugnayan sa dugo. Sinasabi mo ang hindi totoo. Nagsisinungaling ka. Ako ang paboritong anak ng tatay at nanay. Alam mo ito sa sarili mong puso. Sige na, sige na. Magbigay ka naman ng ilang salita. Siguro Ye Xiaosu, nandito ang upuan mo. Ang damit ko. Si Ye Xiaosu, nabaliw ka na. Si Ye Xiaosu, anong ginagawa mo? Sinabi ni klaseng Yongxi. Basura, dapat lang na nandyan siya. Sa lugar kung saan nararapat ang basura. Ginagawa ko lang ang sinabi niya. Sige na, umupo ka muna sa tabi. Ye Xiaosu, maghintay ka lang sa akin. Oh, naghihintay ako. Sana sa susunod na paraan mo. Mas mataas pa kaysa sa iyong pagkatao. Sa mas mataas na antas. Sakupin, konti lang. Ikaw. Siya. Anong akala niya? Bago umuwi sa bahay. Baka hindi pa nga nakapag-aral. Pero may audacity pang tumugtog ng piano. Naintindihan kaya niya ang mga nota. Tiete, huwag mo siyang pansinin. Sandali lang. Sumunod ka lang sa akin at panoorin ang kanyang palabas. Anong palabas? Hoy! Ikaw ang Ye Xiaosu. Sumama ka sa amin. Gusto ka ng Ye Xiao na makita. Night Xiao. Sino pa ba? Siyempre si Ye Yunzan na anak ni Xiao. Hinaharap na tagapagmana ng pamilya Ye. Pakibigay ang daan. Dinala ni Xiao si Ye. Ikaw si Ye Xiaosu. Habang wala ako, pag-uwi mananakit ka kayong si. Sinong nagbigay sa'yo ng lakas ng loob? Anong nasabi kong nanakit ako sa kanya? Kuya, pasensya na. Hindi ko dapat nanatili sa bahay na ito. At nakalimutan ko pa, na nakapwesto ako sa posisyon ng nakababatang kapatid na babae ng 7 taon. Sinabi niyang masama ako. Dapat lang. Nagtapang siyang sabihin iyon. Pagdating ng kapatid na babae, sinabi niya sa lahat, na hindi ako tunay na anak ng Ye. Sinabi pa niya, na gusto niyang paalisin ako ng lolo sa Ye. Kuya, ang sama-sama ko. Hinalo pa niya ang basura sa akin. Sexual. Ay naku. Ang galing ng acting niya. Sayang kung di siya mag-arte talaga. Ah, tama nga. Maniwala ka lang sa sinasabi niya. Nabasa na ba ang utak mo? Humingi ka ng tawad kay Yongxi.
Kung hindi, itataboy kita sa pamilya eh. Ang galing ng pag-arte mo. Sayang naman kung hindi ka mag-aartista. Oh, tama pala. Ano man ang sabihin niya, paniwalaan mo. Nabasa na ba ang utak mo? Humingi ka ng tawad kay Yongsi. Kung hindi, itataboy kita sa pamilya eh. Yik Xiaosu, ang kinaiinisan mo ay ako. Sige, sa akin ka na lang magalit. Huwag mong saktan ang kuya. Ika. Tanging ako lang ang anak na babae ng tatay. Huwag kang mag-ingay, kapatid na babae. Pangalawa, kailan ko siya pinahirapan? Kung ang pag-atake ay tinatawag na pang-aapi, ano ang tawag sa paghatak mo sa aking kwelyo kanina? Ano iyon? Isang magiliw na pagbati ba? Yik Xiaosu, sino ang nagbigay sa iyo ng karapatan na makipag-usap kayong sinang ganyan? Ano ka ba? Nangangahas ka pang turuan ako dito. Ako ang kuya mo. Oh, ngayon mo lang naisip. Ako ang may kaugnayan sa iyo sa dugo. Bakit mo pa pinoprotektahan ang dayuhang ito? May lakas ka bang umatake? Ganyan ba ang pagtrato mo sa mga mahihina? Kuya, ayos ka lang ba? Ayos lang. Hindi masakit. Yeon Shuang. Ikaw na ito. Yung cute na ginagamit lang bilang sandata. Hindi karapat-dapat. Maging magkapatid tayo. Ikaw. Pangahas mong siraan ang tatay ko. Like Zeus. Tapos ka na. Sasabihin ko sa boss. Sasabihin ko sa tatay at nanay. Magrereklamo. CJ, ako na ang magrereklamo para sa'yo. Boss, nakipag-away ako sa iba. Ah, hindi. Ito ay isang panig lamang. Pagsasaktan ng ilang mga cute na bata. Kayong mga ito ay talagang kalokohan. Ang aming paaralan ay itinatag ng ilang dekada na. At hindi pa nangyari ito kailanman. Ganito kalala ang away. May halaga pa ba sa inyo ang mga patakaran ng paaralan? Kuya, dahil sa akin ito. Kaya nangyari ito. Hindi kita sinisisi. Si Xiaosu ang may kasalanan. Bakit kaya ang lakas niya? 3 tao, hindi kayang labanan. Talagang nakakahiya. Yongxi. Sino ang bumugbog sa'yo ng ganito? Mommy, lahat ng kasalanan ko ito. Kung hindi ko siya pinagalit. Bakit siya magbubugbog sa kuya? Agad na mag-sorry kay Yunjan at Yunxi. Ginoo Zai. Huwag mo na akong saktan ulit. Ipapasa ko na ang kaso sa pulis laban sa'yo. Pang-aabuso sa menor. Tingnan mo, ganito ka na walang modo. Kitang-kita na sumusunod ka kay Kuyo. Yung maliit na cute na iyan. Natutunan ng masama. Siya ang anak na babae ni Ikyu. Si Ikyu ay nasa edad na 24 ngayon, siguro. Ikyu ay 24 na taon na siguro. Yung batang ito, parang mga 7 taon na. Kaya si Ikyu, naging ama sa edad na 17. Sa edad na 17, nagulo sa relasyon sa lalaki at babae. Sobrang nakakadiri talaga. Huwag niyong sasabihin na ako ang tatay ko. Hindi naman sila nagsisinungaling. Ikaw at si Ikyu, magkakaugnay kayo. Nakakadiri. Ayan, Gyu. Bakit ka nagmamadali? Naputulin ang ugnayan natin. Hindi mo naman nakalimutan na ang tunay mong anak ay ako na nagtipo ng basura sa loob ng 7 taon. At ang itinaguyod mong prinsesa ay isang peking tao, di ba? Ano ba ang sinasabi mo? Tumahimik ka. Nagmamadali ka na. Ayaw ninyo na kinukuha ninyo ako mula sa tambakan ng basura. Nakakahiya. Ayaw ninyong kilalanin. Sinaktan pa ako. Yun ang pinabayaan ninyong mayamang walang silbi na nagbigay sa akin ng tahanan. Ito ang katotohanan. Diyos ko, ito ba ay maituturing ng mga magulang? Palaging ganito ang sariling dugo at laman. Ang tindi mo naman. Tumahimik kayo lahat. Tawagin niyo siya. Dalhin niyo itong maliit na palabiro na ito. At ikulong ninyo. Gusto mo bang harapin namin lahat? At dukutin ang anak ko. Tatay. Sino ang tumama? Yeonjan. Lumaki na ang loob mo. Nagmumuskol ka sa paghit sa anak ko. Ako ay nadulas lang. Nadulas. Yun Shuang. Yeon, anong ibig mong sabihin? Bakit mo sinaktan ang anak ko? Ang galaw ng tatay sa pananakit ay ang ganda. Pasensya na. Nadulas lang ako. Ikaw. Anong ingay?
dumating ka sa tamang oras. Si Xiaosu sa paaralan. Hayaan na si Yunjan. Ngayon, sila o si Pa ay walang dahilan na sinasaktan siya. Kailangan niyo kaming tulungan. Mahal kong maliit. Pero siya ay iyong sariling pamangkin. Hindi ko sinaktan ang pamangkin ng kapatid kong babae. Si Xiaosu ang unang nanakit kay Yunxi. Hindi lang siya publicly. Nagsabi na si Yunxi ay cute. Pati na rin nagtatapon ng basura sa kanya. Kuya, tigilan mo na. Alam ko, galit na galit sa akin ang kapatid na babae. Dahil kinuha ko ang lahat sa kanya. Ngunit hindi ko talaga inasahan. Na hindi niya ako matanggap. Maliit na kaluskos. Ganyan ba? Ayaw ni Lolo ang maghihilahan sa magkapatid. Like Sius. Tapos ka na. Dati siyang nakatira sa basurahan. Dati siyang nasa basurahan. Dapat lang siyang manatili sa lugar na para sa basura. Sobrang bagay niyo ni Xiaosu. Humingi ka ng tawad kay Yongxi. Kung hindi, ipapalayas kita sa pamilya ye. Ikaw na naman, salot ka. Bumalik ka. Nagulo na ang bahay dahil sa'yo. Ngayon, naglakas loob ka pang manakit sa paaralan. Excuse me, Lolo. Si Xiaosu ay isang masamang bituin. At basura ba? Itong recording. Tiyak na synthesized ng May. Si Yongxi at si Yunhan ay mga mabubuting bata. Hindi kailanman gagawa ng ganitong bagay. Kung marunong siyang mag-synthesize ng May, dapat ay tutulungan ka niya. Magsama-sama muna tayo ng talino. Amoy, kung hindi ka makakapagsinungaling ng maayos. Yikiyu, bawasan mo ang lakas ng boses mo. Hindi ako bingi. Hindi ako bingi. Bibigyan ko kayo ng 3 segundo. Maging tapat kayo. Ano ang nangyari? Lolo. Aaminin kong sinabi ko ang mga salitang iyon sa galit. Pero si Xiaosu ay nananakit. Totoo naman iyon, di ba? Tingnan mo, kuya. At ang kanilang mga sugat. Sabi mo, si Xiaosu ang gumawa. Nasaan ang ebidensya? Sabi nyo. Si Xiaosu ba ang gumawa? Xiaojun, sabihin mo ang totoo. Si Xiaosu nga, ang anak kong 7 taong gulang. Paano niya kayang talunin ang 3 kuya? Na ganito, paano? Ate, huwag kang magbiro. 3 kuya. Sang-ayon ba kayo? Si Yangtze, pumunta siya kay Zanje at sinabi, napinbuling siya ni Xiaoshu. Gusto niyang ipaalam sa atin na parusahan si Xiaoshu. Kami ang unang umatake. Sinasaktan din namin ang sarili naming mga sugat. Kami ang unang umatake. Gusto mong ipasa ang kasalanan kay Yan. Xiaosu, pasensya na. Ikaw, mabahong bata. Nangunguna ka pa sa pang-aapi sa kapatid mong babae. Humingi ka ng tawad kay Xiaosu. Ikaw, mabahong bata. Nangunguna ka pa sa pang-aapi sa kapatid mong babae. Humingi ka ng tawad kay Xiaosu. Wala akong. Patuloy ka pang nagdududa. Kuya, tingnan mo ang mga mabubuting anak na itinuro mo, na nakipagtulungan sa ibang tao, na nang-aapi sa sariling nakababatang kapatid na babae. Sa iyong sariling anak na babae, mahilig mangloko. Walang pananagutan. Tatay, huwag kang magpaloko sa batang ito. Hindi pa ako matanda at tanga. Sino ang nananakit sa sino? Alam ko ang totoo. Anong gulo ang ginagawa mo? Hindi mo nga maipagtanggol ang sarili mong anak na babae. Hindi mo ba naiisip na may problema ka? Bukas, I-enroll kita sa isang preschool training class. I-enroll kita sa training class. I-enroll kita sa isang preschool training class. Ako. Pupunta ako sa preschool training class. At kayong dalawa, hindi nyo alam ang pagkakaugnay ng magkapatid. Paparusahan kayong magsulat ng 5,000 salin ng pagsusuri. Aba, kuya. Hindi mo nga maayos. Ang sariling anak mo, ang aking grupo. Paano ako makakapagtiwala sa'yo? Sa ngayon, ipagkatiwala ito sa iba. Ano? Bakit? Hindi ka ba sang-ayon? Wala. Tara na. Sandali lang. Pinayagan ko ba kayong umalis? Ano pa ang gusto mo? Tama lang iyon, ayon sa batas ng matanda. Ito ay personal na usapan. Ngayon pa lang nagsisimula. Kayo, na para sa aking anak na babae, yumuko at humingi ng tawad. Kung hindi, huwag mong asahang makaalis dito. Sinasabi ko, ginagawa ko. Tatay, tingnan mo kung ano ang ginagawa ko. Ang mga problemang nilikha mo, ikaw ang dapat humarap. Bakit ka nakatunganga? Simulan na. Anong ginagawa mo? Simulan mo na. Pasensya na. Sino ang kausap mo? Maging malinaw ka. Kausap mo ba ang hangin? Halika. Pasensya na, Xiaosu. Nagkamali tayo. Hindi pa tayo kumain. Mas malakas nga. Pasensya na, Xiaosu. Ayan, tama na yun.
Anak, kakatapos lang namin mag-record nitong video. Sila sa hinaharap. Kung gagawin mo ulit yan sa iyo, is-post natin sa WeChat Moments. Ulit-ulitin. Salamat, tatay. Uy, Ginoo. Nandito ka na rin sa wakas. Ayaw umakyat ng maliit na Ginoo para matulog. Kailangan pang maghintay sa iyo. Sabi niya, natatakot siyang makainom ka ng sobra. Walang mag-aalaga. Kakasimula mo lang matulog. Hintayin mo ako. Hintayin mo ako. Ginoo. Alam ko, na sa simula ay ayaw mo. Ngunit dahil, kinuha mo na ang maliit na Ginoo. Ito ay tadhana. Masyadong bata pa ang bata ngayon. Kailangan niya ng pagmamahal. Kailangan niya ng nag-aalaga sa kanya. Ikaw, maglaan ka ng kaunting oras. Ay naku, sapat na, sapat na. Sobrang dami ng sinasabi. Hindi naman ako ang nagdala sa kanya pabalik. Siya mismo ang matigas ang ulo. Gusto talagang tawagin akong tatay niya. Pasensya na. Ngayon ay babalik na ako sa kwarto ko. Sisikapin kong hindi makita niyo ako. Para hindi kayo maabala. Sobrang uminom ka na rin. Ganon ka kamagiliw sa akin. Medyo natatakot pa rin ako. Tama ka. Ako ang may kasalanan na walang hiya. Isang pabigat na walang gustong tumanggap. Huwag nang umasa. Na may dadapo pang ama mula sa langit. Huwag kayong mag-alala. Kapag nakahanap ako ng bagong ama, tiyak na mawawala ako sa inyong buhay. Magandang gabi, Ginoo gabi. Ang batang ito, talagang nakakabahala at nakakasakit ng puso. Ay, kahit na sariling anak, ayaw na. Ay, kahit na inampon, hindi rin mahal. Ang buhay ng ating maliit na Ginoo. Bakit ganito kasakit? Say Ray. Anong ginagawa mo? Bakit ka nakikipagtalo sa isang bata? Masyadong maganda ang galaw ng maliit na Ginoo na ito, umiiwas para makapasok. Napakagaling. Ate Wang, gisingin si Xiaosu. Magandang araw ko ngayon. Ihatid siya sa paaralan. Nandyan na siya sa paaralan. Kailan siya umalis? Bakit hindi ko alam? Umalis na siya bago magliwanag. Mahal na Ginoo, may isa pang mensahe na ipaparating ko sa iyo. Sa susunod, mga simpleng bagay tulad ng pag-aaral. Huwag nang abalahin si Ginoong Ye. Ate Wang, nandito na ako. Nasa itaas, nag-aaral. Bakit hindi mo siya tinawag para kumain? Ako na ang pupunta. Sandali lang. Ginoo. Sabi ng batang babae, ayaw na niyang makipagkita sa'yo. Bakit? Sabi niya, ayoko nang maging nakakainis pa sa tao. Kung ayaw mong kumain, hindi na lang. Sino ba interesado? Lumang lugar. Kuya Yu, ikaw na. May galit ka ba sa billiards? May nangyari. Nagtalo. Siya nga ang nakipagtalo sa akin. Ngayon siya. Ayaw akong pansinin ng lahat. Mula kahapon. Hanggang ngayon, hindi pa ako tinawag na tatay. Sinasabi ko pa sa inyo. Inabot ko siya ng tubig. Umiwas siya. Kumusta ako sa kanya, hindi niya ako pinansin. Ito ba ay hindi malamig na karahasan? Kaya pala nag-aaway kayo ng anak natin. Si Xiaosu ay napakamaayos sa karaniwan. Bakit ganito? Paano? Ikaw ba ay? Anong labis na bagay ang magagawa ko?
Ako lang naman. Uminom ng sobra. Sabi ko siya ay, isang matigas ang ulo at nakikisawsaw na pasanin. Ah! Hindi ko sinasadyang gawin yun. Uminom lang talaga ako ng sobra. Kayo tatlo, magbigay kayo ng ideya. Kayong tatlo, magbigay kayo ng ideya sa akin. Kaya ko yan. Bata lang naman. Mas madali nang pakalmahin. Ang pinaka-importante ay, sundin ang gusto nila. Magsalita ng malinaw. Ay naku, Ginoo. Kung gusto mong magluto ng sabaw, sabihin mo sa akin. Ah, bakit hindi tayo bumili ng pre-prepared? Paano natin gagawin yan kung buhay pa? Sabi ng eksperto. Mas masarap ang sariwang pato. Mas masustansya. Ang aking limitadong edisyon na sapatos. Xiaosu. Tatay. Nagluto ako ng sabaw ng matandang pato para sa iyo. Huwag kalimutang uminom mamaya. Xiaosu. Tara, tikman mo. Sabaw ng matandang pato. Busog na ako. Kumain ng tae. Ngayon ay ayaw niyang tikman kahit isang kagat. Kaya't magpalit ng direksyon. Sabihin mo sa kanya ang kwento. Oh, mahal. Mahabang gabi. Kailangan ba ng gwapong prinsipe? Kasama ka sa pagdaan sa madilim na gabi. Kasama ka sa pagdaan sa madilim na gabi. Kung hindi epektibo ang emosyonal na atake, saka tayo gumamit ng material na atake. Bibili. Bibili ng gusto niya. Mga merienda, mga munting damit, laruan. Punuin ang kanyang silid ng mga laruan. Tama, tama, tama. Walang batang babae ang makakatanggi sa tukso ng regalo. Kuya Yu. Ngayon. Siguradong magagawa. Kailangan. Tuloy lang. Tuloy lang. Gabi, Xiaosu. Inilipat ng tatay ang buong mall. Para sa'yo. Ano ang ibig mong sabihin? Medyo hindi ako makasunod. Pero hindi mo rin dapat. Isipin na mabuti ako. Ano bang sinasabi mo? Mga gwapong lalaki na ito, na may magandang tindig, mga lalaking may pambihirang karisma, para sa aking mabait na apo. Maingat na pinili. Mga kandidato para sa bagong tatay. Ano? Ay naku. May ilang tao kasi, na ayaw nang maging tatay. Aking mabait na apo, hindi naman pwedeng walang nagmamahal sa akin. Ako. Hindi na ako humihingi pa sa taong yun. Siguradong mula sa pamilya niya na yun. Basta mabuti ang ugali nila. At mabait sa apo ko. Ayos na yun. Apo ko. Sinasabi mo bang tama si Lolo? Piliin mo. Ito. Hindi ito pwede. Kitang-kita na. Fake na tao. Tawa na parang tigre. Nakita mo na lahat ito. 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 Simpleng ulo. Malakas ang mga braso at binti. Kung sakaling magka-violence sa bahay sa hinaharap, bibigyan ka ng suntok hanggang mawala ng malay. Lesiu, mag-aaral pa rin ako ng taekwondo. Ayos ito. Pwede siyang maging tatay ko. Ito. May problema siya sa bato. Ginoong Yu, anong sinasabi mo? Ayos lang ang katawan ko. Nagmamadali na siya. Ikaw. Tito, anong trabaho mo? Ako. Isa akong guro ng mga batang lalaki. Sobrang gusto ko ang mga bata. Maganda ang pagkakasabi. Hindi ba't isa lang itong mataas na uri ng babysitter? Bilang karagdagan sa paglalaba at pagluluto. Punasan ang puwit. Walang silbi. Maliit na slew.
Hinahanap mo si Papa. Dapat matutunan mo ang gawin ko. Mayaman. Maganda. Maganda. Ginoong Ye. Maaari mo bang umalis dito? Talagang maingay ka dito. CJ. Aalis na ako ngayon. Xiaosu. Kung talagang nababaliw na ang batang ito, ano ang gagawin mo kung hindi na siya gusto? Hindi natatakot si Lolo. Hindi ganyan ang tatay. Huwag siyang mawala ng pakiramdam ng panganib. Hindi niya alam sa kanyang sarili. Aynan. May lakas ng loob. Hindi nakakagulat na apo ako ni Ehuting. Ate Wang. May gusto kang sabihin sa akin. Ginoo. Hindi kanya kinaiinisan. Nasa isip lang niya. Hindi niya maipasa ang balakid na iyon. Anong balakid? Dahil Ginoo. Hindi siya anak ng ginang. Simula pa nung bata ako. Pinapahirapan na ako nung malaking anak mayaman. Tinatawag pa akong maliit na cute. Tuwing uwi ako galing eskwela. Laging may sugat sa katawan ko. Son ay isang taong sira ang ulo mula pagkabata. Kaya nga. Ayaw ng binata na magpakasal at magkaanak. Natatakot siya. Natatakot sa kanyang anak, na maging katulad niya, na pinagtatawanan ng mga tao. Kaya pala dito nagmumula ang kanyang problema. Sa totoo lang, ang binata ay isang mahiyain na bata. Nagmamalasakit siya sa iyo. Hindi lang siya marunong magpahayag. Naiintindihan ko. Salamat, Tita Wang. Maliit na sinungaling. Masamang bata. Sinasabi mong ayaw mo pero ayaw mo akong mawala. Naghahanap pa ng bagong tatay. Ayoko lang. Talagang naghanap. Ayaw mo naman. Hindi ka nagsasalita. Walang naniniwala na bingi ka. Hindi ka nagsasalita. Walang naniniwala na bingi ka. Kuya Yu. Ikaw ang unang nagtulak sa kanya. Noong una, masaya si Xiaosu. Na tinawag kang tatay. Pero ano ang nangyari? Ikaw mismo ang nagpasya, na ayaw mo sa pasanin na iyon. Tama nga. Puso ng batang babae. Pinakamainam. Sino ba ang nagsabi sa'yo? Natatanggihan mo siya noon. Akala niyo ba hindi ko siya gustong makuha? Ako mismo ay nabubuhay, na parang isang biro. Paano ko siya tuturuan? Paano ko masisiguro? Na mabibigyan ko siya ng isang tahanan. Pero hindi mo rin pwedeng mamatay sa inom. Matagal ka nang umiinom dyan 3 araw na. Huwag mo na akong pakialaman. Ay naku. Hello. Huwag mong gawin iyan, Ginoo. Bumalik na ang ginang mula sa ibang bansa. Inuwi niya ang batang babae sa lumang bahay. Sino ang ginang? Siya ang ina ng nakababatang anak na lalaki. Umalis ka na agad. Babalik ka agad. Anong nangyari? Maikling huni. Kinuha siya ng tunay na ina ni Ekiksuan. Zouqian. Tunay na ina. Lola ni Xiaosu. Kung kinuha, kinuha na. Ano naman ang meron? Sira na siya. Mukhang ganoon. Mata sa mukha, mabait ang itsura. Sa totoo lang, isang mapanganib na babae. Ito. Mahal kong bebe. Bakit ka pa nagsusuot ng ganitong mamahaling bagay? Katulad ng patay mong ina. Magandang bata si Xiaoyu. Bakit ka nadapa? Bilis, ipakita mo kay mama. Masakit ba ang pagkakahulog mo? Si Xiaosu, nandito na si Papa para iligtas ka. Si Xiaosu, nandito na si Papa para iligtas ka. Dumating na si Kiyu. Bakit may dalang wrench ka?
Tingnan mo, tatay mo. Ako lang, nasira ang sasakyan ko. Naayos na. Kinuha ko na lang. Susu. Ayos ka lang ba? Ayos lang ako. Mabait si Lola sa akin. Sumisikat ang araw sa kanluran. Hindi ba't dahil kay Xiaosu? Dahil siya ay apo niya. Hindi siya gagawa ng masama. Ayos na. Kiyu, dumating ka, sabay na tayong kumain. Tara na. Sige, Xiaoshu, kumain ka ng mas marami. Kiyu, hindi ko sinasabi ito sa'yo. Nag-aalaga ka ng bata. Huwag lang puro sarili mo ang isipin. Tingnan mo ang mukha ni Xiaoshu. Kitang-kita na hindi siya nakakakuha ng sapat na nutrisyon. Ayan, Gyu. Zeo, bakit hindi mo talaga mabago? Ang ugali mong magsinungaling ng walang hiya. Kiyu, ako ang nakatatanda. Maging magalang ka sa akin kapag nagsasalita. Paano man ako tratuhin ng iba? Ganoon ko rin sila tratuhin. Tama nga naman. Halos nakalimutan ko na. May mga bagay kasi na nakapaloob na sa mga jin. Pinagsikapan kitang palakihin ng maraming taon. Pero hindi mo pa rin maalis ang likas na kababaan mo. Katulad ng sa tunay mong ina. Subukan mong magsalita ulit. Anong ginagawa mo? Lola, may nabasa akong isang pahayag sa libro. Sa tingin ko, may katotohanan ito. Ano yun? Ang matatanda ay may kabutihan. Maayos ang pamilya. Ang matatanda ay walang kabutihan. Kaguluhan. Bakit pagbalik mo? Agad na nangyari. Ang ikalawang bahagi. Ikaw. Anong ibig mong sabihin? Inaakusahan mo ba ako? Wala akong ginawang ganoon. Bakit ka sobrang sensitibo? Ikaw, walang kahit anong respeto. Humarap pa sa nakatatanda ng may pagtutol. Tanging ang mga taong hindi tapat sa sarili lang ang magpapanggap na isang simpleng salita lang. Para lang masaktan ka ng ganun. Ikaw, ay naku, nakakainis na ako. Huting. Tingnan mo, ito ang magandang apo na tinanggap mo pabalik. Sa murang edad, matalas ang dila, walang galang sa nakatatanda. Siguradong kasama siya ng mga hindi magagandang tao. Natutong masama. Matandang mangkukulam. Ikaw, anong nangyari sa akin? Sige na, sige na. Maliit na bata. Aynan, kapag nagsasalita, dapat may pag-ingat. Humingi ng paumanhin sa lola. Bakit naman? CJ. Nalaman ni Xiaosu na nagkamali siya. Pasensya na, lola. Hindi sinasadyang nakainis si Xiaosu sa'yo. Ha? Ay, Xiaosu. Ano nang nangyayari? Hindi ko siya hinawakan. Tingnan mo. Ito ang sinasabi mong hindi mo siya hinawakan. Bata pa siya. Hindi mo siya matanggap. Ay, hindi ko. Siya ang nahulog. Tatay. Hindi ko sinisisi si Lola. Kasalanan ko lang. Kung masaktan si Xiaosu, makakapagpasaya kay Lola. Handa si Xiaosu. Ikaw, nagbabalat kayo ka. Tingnan mo ang sarili mo. Ang mga bata ay nasaktan na ng ganito. Nagmamatigas ka pa rin. Yi Huting. Mas pinili mong maniwala dito, sa hindi kilalang cute na ito, kaysa sa maniwala sa akin. Tumahimik ka. Tingnan mo ang sitwasyon mo ngayon. Walang kahit kaunting pag-ugali ng isang nakatatanda. Humingi ka ng tawad sa mga bata. Humingi ako ng tawad sa kanya. Hindi mo ba nakikita? Siya ang nagtataksil sa akin. Nakikita ko lang ang bata, na nasaktan sa harap mo. Humingi ng tawad. Huwag mo nang sabihin ulit. Mabilis. Pinakamahalaga sa matanda ang itsura. Ngayon ay hindi siya magpapatalo. Hindi natin malalampasan ang pagsubok na to. Yung maliit na paborito na nagtatraidor. Maghintay ka lang sa akin. Nagkamali si Lola. Napindot ni Lola si Xiaosu nang hindi sinasadya. Ayos lang iyon. Pinapatawad ka na ni Xiaosu. Anak, may sugat ka pa ba dyan? Masakit pa ba? Tatay, itong pasa sa itaas. Talagang ako yung nasa sasakyan. Na nagpipinta gamit ang makulay na pintura. Tama ba? Sinabi na sa akin ni Wang Ma, tungkol sa cute na ito, na dati ay talagang nakatutok sa iyo. Gumaganti lang ako. Kaya mo ba maglaro ng malaki? Halimbawa, humihingi ng tawad ay isang bagay. Ngunit ang mga gastusin ng anak ko dito, mga bayarin sa medisina, bayad sa pinsala sa isip, bayad sa nutrisyon, at iba pang posibleng gastos, bayad sa therapy sa kaisipan. Ayan, Gil. Zeo, balak mong gawin.
Ang transfer. O cash ba? Ikaw ba ay magta-transfer? O cash talaga? Say Iray. Sobrang pobre mo na, nananakot ka pa sa akin. Ganyan lang kaliliit na pasa. Anong gastusin sa gamot ang hinihingi mo? Ganyan lang kaliliit na pasa. Akala mo ba yung sugat ng anak ko? Ay peke. Ngayon lang din po nakita ng matanda. Ng personal. Baby. Sabihin mo kay dad. Ngayon. Masakit ba ang braso mo? Nahihilo ka ba? Naiisip mo bang sumuka? Tatay. Sobrang nahihilo ako. Kahit si Lola ay medyo may double vision. Siguro bangungot ba ito? Kayong dalawa ay walang hiya. Ayaw pa rin magbayad, ha? Walang awa talaga. Bumalik ang bata sa bahay para kumain. Kung hindi na niya kilala si Lola, ayos na lang. Nasugatan na nga, hindi pa rin binibigay ang bayad sa gamot. May katarungan pa kaya? CJ. Mabilis, tumayo na. Dalawang walang hiya. Sinasabi pa na kami ang walang hiya. CJ, kaya ngayong gabi, dito na matutulog. Kailangan ko pang sumigaw bukas. Dapat dumating ang mga mamamahayag para magbigay ng opinyon. Gusto kong ipaalam sa lahat ng tao sa Haishi kung paano inaabuso ng asawa ng chairman niya ang kanyang sariling apo. Siyang tunay. Ayos na, ayos na, ayos na. Bilisan mong ibigay ang pera. Sa batang ito, dali, dali, dali. Dalhin mo na. Umalis ka na. Salamat ha. Naku, ang tanga. Salamat, Lola. Sige na. Mama, pinayagan na silang umalis, at binigyan pa ng pera. Anong pa ang gagawin natin? Para makita tayo ng tatay mo. Mas lalong hindi siya magugustuhan. Nais kong sana'y makahiram ng maliit na cute na bagay. Harapin mo si EQ. Hindi ko akalain na siya ay isang cute na bata. Dapat namatay na siya noon sa labas. Huwag nang bumalik. Hindi ba't isang maliit na dalaga lang siya? Madali lang yan. Masaya ang pakikipagtulungan. Katatapos lang ng tatay. Kumusta ang pag-arte mo? Oscar, para bang may utang sa akin na isang maliit na ginto. Kasanayan sa panlilin lang. Level ng isang film actor. Yung maliit na cute kanina. Nangitim na ang mukha sa galit. Dalhin mo na to. Para lang. Ng baon. Yung mga sinabi ko noong araw. Kasalanan ko yun. Nainom ako ng sobra. Pwede mo ba akong patawarin? Kung galit ka pa rin. Pwede mong paluin ako ng palad. Pero, lahat ng sinasabi ko ay totoo. Di ba? Sabi mo na rin noon. Nahanapin ko ang bagong tatay. Nagsisisi na ako. Noong nakaraan. Ayaw kong maging tatay mo kasi. Noong bata pa ako. May mga hindi magagandang karanasan ako. Natakot ako na hindi ko magagampanan ng maayos ang pagiging tatay mo. Pero ngayon, naisip ko na. Magpapakasip ako na maging mabuting tatay. Tatay. CJ, sige, umuwi na tayo. 4 na Ginoo. Mahal na binibini. Sabi ng Ginoo, hindi na maaga ang oras na yung gabi. Kailangan ninyong manatili sa lumang bahay para magpahinga. Hindi na kailangan. Kami na lang ang magmamaneho pa uwi. Kayo, wag mo akong pahirapan. Papa, matutulog na lang tayo sa lumang bahay ngayon. Pagod na ako. CJ, matulog na tayo. Kailan ba darating si fourth young master? Naging alipin ng anak na babae. Mahal na Ginoo. Inutusan po ng ginang. Dahil nakatira ka sa pamilya kailangan mong sundin ang mga alituntunin ng pamilya Halimbawa, mahalaga sa pamilya ang paggalang sa magulang. Ngayon, unang mag-umpisa ka sa pagligo ng paa ng ginang. Matutunan mo na yun. Kung hindi ako gagawin, ako ay makikipag-usap ng maayos sa lolo mo. Tungkol sa iyong edukasyon. Kaya, mas mabuti pang magpakabait ka. Sige po, Lola. Gusto mo akong pasakitin. Kaya tingnan natin kung sino ang iiyak sa huli. Ang init naman ito. Gusto mo bang sunugin ako? Pumunta ka at palitan ito ng maligamgam na tubig. Hindi mo man lang sinubukan. Sobrang lamig naman ito. Walang kahit anong init. Paano ba magpapalakas ng dugo? Bigyan mo pa ako ng mas mainit. CJ. Kuya, pwede mo ba akong tulungan kunin ang kahoy na balde? Mas madali ito kung ganito. Pwede.
Salamat. Tapos na ang laro. Lola, pakiligo po. Ah, ang init, ang sakit. Ang init, ang sakit. Ikaw, ang cute mo. Hahampasin kita. Hindi kita mahahampas. Tumigil ka dyan. Hindi ko maabot. Tumigil ka dyan. Kiksuan. Ang mukha ko. Ginoong Ye. Ito, Ginoong Wang. Patawad, Ginoong Wang. Bilisan mo. Tulungan mong ibaba ang ginang. Sabihin mo na, ano itong gulo ngayon? Ano bang nangyari? Siya nga. Sinadyang niyang mainitan ang aking paa ng mainit na tubig. Gusto kong bigyan siya ng aral. Hindi sinasadya na nabuhusan si Kiksuan. Naging katatawanan. Lolo, sabi ni Lola na kailangan akong bigyan ng mga patakaran. Pinapagawa kay Xiaoshu na hugasan ang mga paa ni Lola. Nagpalit ng tubig ng 3 beses. Ako ang bobo. Hindi ko naalagaan si Lola ng mabuti. Eh ikaw, may nasunog ka ba? Wala. Kasi, sinundan ako ni Lola at sinaktan ako. Dahil doon, aksidente kong nahulog sa tiyo. Zouqian, ikaw ay nakikipagtalo sa isang napakabatang bata. Ano bang pinagtatalunan mo? Napakaingay pa ng sitwasyon. Sa harap ng iba, napahiya ka pa. Yi Huting, tingnan mo ang paa ko. Kumuha siya ng napakainit na tubig. Sinasadya niyang ibuhos sa aking paa. Sa murang edad, ganito na kamaalat ang isip. Hindi mo siya pinapayagang maghugas ng paa. Hindi mo siya pinapahirapan. May ganitong nangyayari ba? Ginoo, tiningnan na ng doktor. Ang mukha at liig ng nakababatang Ginoo. Maliit na sugat mula sa pagkasunog. Kailangan magpahinga muna ng ilang panahon. Dahil kailangang magpahinga. Hayaan siyang magpahinga ng mas matagal. Yung proyekto niyang laro, ipasa kay EU para siya ang mag-aasikaso. Para na rin kay EU. Magandang ideya rin iyon. Mag-ehersisyo ka rin. Ikaw din. Sa mga araw na ito, sa bahay lang, mag-isip-isip ka ng mabuti. Talagang hindi na ako makalakad sa araw na ito. Si Kiksuan, ang mukha niya, nasira ng ganito, hindi naisip ng matanda, naparusahan ang tunay na salarin. Sa halip, pinabayaan pa niyang, kunin ang cute na iyon ang iyong pwesto. Tatay, nanay, hindi niyo ba napansin? Simula nang bumalik si Xiaosu, walang kapayapaan sa aming tahanan. Pinarusahan si Papa ng lolo. Ngayon kayo, ay nasugatan muli. Siya ay talagang isang mabait na bata. Tama, siya talaga ang dahilan ng mga problema sa aming pamilya. Ngayon, halatang pabor siya kay Shi at kay Laosi. Hindi pwedeng makipagbakbakan ng diretsyo. Kaya maghahanap na lang tayo ng ibang paraan. Huwag nating hayaang maging sobrang kampante si Cute. At si Cute rin. May plano ako. Papayagan natin si Ikiyu na magmalaki ng ilang araw. Para kapag bumagsak siya, mas masakit pa nga. 4 na maliit. Yung data ng beta test ng ating mundo ng ilusyon. Nagka-crash. Ang retention rate ng mga manlalaro. Umabot ng 80%. Lalo na ikaw. Yung sistema ng combo na personal mong dinisenyo. Mas mahusay sa paglalaro. 4 na binata. Tumatanggap kami ng formal na reklamo. Na ikaw ang nanguna sa pagbuo. Ng larong ito na Huanji. Ang pangunahing code at plano. Ay katulad ng isa pang sikat na laro sa merkado. Mataas na pagkakatulad. Sinasabing malubhang pangngopya. Ito ang liham ng abogado ng kabilang panig. At ang subwena ng korte. Impossible. Ang plano at code ay aming nilikha. Imposible na may pangngopya. 4 na binata. Ito, anong nangyayari dito? Sabi ko na nga ba, isang spoiled na anak. Anong maganda ang magagawa niya? Ngayon tapos na ito. Siguradong mabibigo ang proyekto. Lahat tayo ay mawawala ng trabaho. Sabi ko na, imposibleng may plagiarism. Yung mga plano sa Diyos na lugar, paano sila makakapantay sa atin? Nagbigay ang kabilang panig ng detalyadong ulat ng paghahambing ng code. May kumpletong ebidensya. Ngayon ay hindi oras para sa pagtatalo. Dapat tayong magsimula agad. Kailangan ng emergency public relations. At maghanda para sa pagsasagot. Ano ang gagawin natin? Kakaumpisa lang ng proyekto. Sinasabi ko na nga ba, ang mga kabataan ay hindi maasahan sa trabaho. Anong laro ito? Puro gulo lang ang dinudulot sa kumpanya. Tama. Pinapahiya lang ang mukha ng pamilya Ye. Nawawala na ang dangal. Dapat noon pa lang. Hindi na siya pinapasok sa kumpanya para magkalat. Zhao Dezus, huwag kang magbuhat ng kalokohan dito. Tama ang aking ginagawa at nakaupo ako ng maayos. Yikiyu,
Anong klaseng saloobin yan? Ikaw ang gumawa ng ganitong gulo, tapos ang yabang-yabang mo pa. Oh, nakalimutan ko. Isa kang walang silbi at tamad na anak, na may kasama pang malas na cute na bata. Ano pang maganda ang maaasahan? Mas mabuti pang isara mo na lang ang bibig mo. Sinasabi ko lang kung ano. Ang anak ng dragon ay dragon, ang anak ng ibon ay ibon. Kasama ang ganitong malanding ama mo. Anong magandang anak na babae ang maihatid? Hindi mo matitiyak sa hinaharap na siya ay susunod sa iyong yapak. Huwag, ikaw. Huwag. Magtatangkang saktan mo ako. Ganito ang mangyayari sa iyo kapag pinagsalitaan mo ng masama ang aking anak na babae. Tagapangulo, kailangan mong ipaglaban ako. Nagmamalasakit ako sa proyekto. Si kuya, hindi lang siya hindi nagpapahalaga. Pinaulanan pa ako ng suntok. Talagang wala ng batas. Tatay, si kuya, isang impulsibong desisyon. Sa kabila ng lahat, nagkaroon ng problema sa proyekto. Napakalaking issue. Hindi maganda ang kanyang pakiramdam. Ngunit ang epekto nito sa mga shareholder ay talagang masama. Ipaliwanag mo sa akin ng maayos. Ano ba ang nangyari sa panggagaya? Bakit ka nananakit ng tao? Tungkol sa code, may isang tao na nagkukunwaring nagkakalat sa akin. Tungkol sa pananakit ng tao, dapat mong saktan ang bibig mo. Chairman, makinig ka sa attitude na iyan. Sai Yi-Rui, lubos ang ebidensya. Nagsasabi ka pa rin ng kasinungalingan. Mula pagkabata hanggang ngayon, may nagawa ka bang seryosong bagay? Uminom sa bar, sumali sa karera, makipag-away. Ngayon, ayos na. Nagkaroon pa ng iskandalo ng pangungopya, at sinaktan ang mga matatandang miyembro ng kumpanya. Sa tingin mo ba, hindi kita kailanman iiwan? Tatay, huwag po kayong magalit. Mag-ingat po sa kalusugan. Kapatid, agad na humingi ng tawad kay Dad at Ginoong Zhao. Dahan-dahan nating ayusin ang bagay na ito. Dahan-dahan nating ayusin. Paano natin ito ayusin? Parang dati ba? Pilit na isisisi sa akin ang lahat. Tapos ikaw ang magiging mabait. Sinasabi mo pa na kapatid mo ako. Sa iyong paningin, ako'y isang taong hindi kailanman magiging maayos. Ano mang gawin ko lang ang ikakahiya sa'yo. Ang maliit na mahal mo. Kahit ano pa ang sabihin ko. Kahit ano pa ang katotohanan, ikaw. Hindi ka kailanman naniwala sa akin kahit isang beses. Kung ganoon, ako'y magpapasya. Hindi na kailangang pag-usapan pa. Ang malinis ay mananatiling malinis. Hindi ba't sinabi ng tatay na pumunta ako? Para kumain kasama siya. Nasaan siya? Yikiyu. Siya ay isang ganap na cute na bata. Basta maghukay ako ng butas. Kailangan niyang pumasok doon. Anong ginawa niyo sa tatay ko? Hindi ito. Yung batang pasimuno ng pamilya Si. Bakit? Para humingi ng pabor sa iyong gwapong tatay. Humihingi ng pabor. Humihingi ng pabor. Ninakaw ng tatay mo ang laro ng iba. Sinaktan pa si Ginoong Zhao. Ikaw, anak na swell. Ninakaw. Sinaktan. Tinatanggap mo ba ang pagkakamali mo? Dapat talagang saktan si Zhao de Susu. Pinipilit mo akong maging matigas ang dila. Sa mga katulad mo, anong karapatan mong maging ama? Xiaosu, may ganitong ama na mahilig manakit. Talagang kahiya-hiya. Talagang kahiya-hiya. Sinabihan niya si Xiaosu. Kahit napatayin ko siya, karapat-dapat lang iyon. Tay, huwag po kayong magalit. Si kuya, nagkamali lang siya sa sandaling iyon. Si Ginoong Zhao ay may mataas na reputasyon. Paano siya makakapagsalita ng ganoong bagay? CJ, bibigyan kita ng huling pagkakataon. Basta't aminin mo ang pagkakamali mo. Tutulungan kita ulit sa pagkakataong ito. Kung hindi, wala nang relasyon ang ama at anak. Hanggang dito na lang. Sasabihin ko na lang ito sa iyo sa huling pagkakataon. Wala akong pagkakamali. Simula ngayon, wala akong ganito sa iyo. Tatay, dumating na si Xiaosu. Xiaosu. Tatay. Hindi ba masakit ang kamay? Hindi masakit. Dapat masakit siya. Chairman. Mabilis mong iligtas ako. Parehong magulang na ito ay mga marahas. Dad, sinasabi ko na itong bata, na naimpluwensyahan ni Kuya Apat. Walang modo. Hindi matanggap. CJ,
Kung aalis ako, aalis na ako. Ayoko na sa lugar na ito ng pamilya eh. Ayoko na talagang magtagal dito. CJ, may lakas ka ng loob. Ngayon, kung lalabas ka sa pintuang ito, huwag ka nang bumalik kailanman. Wala na akong anak na katulad mo. Hindi ko na kayang hilingin pa. Sandali. Tatay, dahil nagpasya na si ikaw lang. Para sa katatagan ng pamilya. Bakit hindi? Muna natin ipasa ang bahagi ng pagmamayari at pirmahan ang kasunduan ng paghihiwalay. Para maiwasan ang hidwaan sa hinaharap. Sandali. Tio, ang bilis mo naman sa pagkuha ng kontratang ito. Katatapos lang sabihin ni Lolo na dapat tayong humiwalay. Kinuha mo lang mula sa bulsa. Paano mo alam ang mangyayari sa hinaharap? Oh, ito ba ay lahat ay plano mo? Xiaosu, huwag kang magbintang ng walang basehan. Ito ay legal ng kumpanya, na matagal nang inihanda na kasunduan. Ako lang naman, ikaw lang ang napadpad sa katawan ko. O kaya, sadyang, nung dad was framed for plagiarism. O kaya lang, nung lolo ay gustong, itigil ang relasyon. Nga. Bakit ang swerte naman ng ganito? Yung sunod-sunod na bagay na to. Lolo, naniniwala ka ba? Lolo, naniniwala ka ba? Kixuan. Anong sasabihin mo? Tatay, dahil lang sa ilang hula ng batang ito. Nagdududa ka sa akin. Ako ang anak mo. Paano ko maaring ipahamak ang sarili kong kapatid? Lahat ng ito ay puro pagkakataon. Siya ang gumawa nito para tulungan ang kanyang ama na makaalpas sa kasalanan. Hindi ganyan ang anak namin na si Sue. Kaya ilabas ang ebidensya. Tama. Mas gusto kong ang ebidensya ang magsalita. Ang anak mo, ha? Nailigtas na naman ang buhay mo. Tatay Ye. Si Ikixwan at Chao Jesus. Ibinenta ang pangunahing datos ng ilusyon sa Diyos na rehiyon at pinayagan silang ilabas ito ng maaga. Ito ang kontrata nila sa kumpanya ng Diyos na rehiyon na kanilang pinirmahan. Inakusahan mo ako. Nakapag-ulat na ako sa pulis. Ginoong pulis, nakasangkot sa mga kasong pangkalakalan at paninira at pagnanakaw ng malaking halaga ng pera. Nandito lang. Wala akong kinalaman dito. Lahat ay utos ni Ikixuan. Inutusan niya akong maghanap ng tao para gumawa ng peking ebidensya upang wasakin ang negosyo ng 4 na binata. Still, ginamit na walang pahintulot ang pondo mula sa proyekto sa ibang bansa para punan ang sariling kakulangan. Kixuan, sabi niya, lahat ng daddy. Sinasabi niya ang mga kalokohan. Siguradong si IQ ang nagbayad sa kanya. Nagtutulungan sila para ipahamak ako. Ikaw, maliit na cute. Para sa kapangyarihan at yaman. Kahit ang sariling kapatid mo, hindi mo kayang tanggapin. Kahit ang pundasyon ng grupo, kaya mong gimbalain. Paano ako nagkaroon ng anak na katulad mo? Anak, paano mo nalaman? Parang si Conan, dahil sa nakaraang buhay. Tungkol sa mga kalokohan ni Ikixuan. Matapos ang pagkakatuklas, ako ang nagbantay sa kanya sa mga oras ng gabi. Muling ipinanganak, pinaghanda ko lang ng maaga ang ebidensya. At inayos ito. Kayo ay pinaghihinala ang sangkot sa krimen sa negosyo. Sumama kayo sa amin, para tumulong sa investigasyon. YQ. At ikaw, ang cute na ito. Huwag kayong masyadong magyabang. Hindi ko kayo palalampasin. Itong anak na ito, ay kayang gumawa ng ganitong bagay. Mali ang pagkakaalam ko sa tao. Lolo, huwag kang malungkot. May tatay pa ako. Kiyu. Lolo, ang pinakamahalaga ngayon ay ang pagtataguyod ng grupo. Ang mga kilos ng tiyuhin ay seryosong nakasira sa interes ng Ye Group at sa kanilang reputasyon. Tama ka. Sino yan? Agad na maglabas ng anunsyo. Si Ikixuan ay aalisin sa lahat ng posisyon sa grupo. At ang lahat ng kanyang mga ari-arian ay pamamahalaan ni IQ. Lahat ng ito ay freeze. Si Huting, paano mo may papadala si Kixuan? Doon. Iyan ang iyong sariling anak. Sariling anak. Nang pinagsasabihan niya si Kiyu, bakit hindi niya naisip na siya ay sariling kapatid? Si Kiyu ang anak sa labas. Ano ba siya? Hindi ka ba tutulungan
CJ, kung hindi mo ako tutulungan, ako na lang. Inay, anak, ano ang sabi ni tatay? Yung matandang ito nawasak na ng mag-ina na yun. Naimpluwensyahan na ng mga panakot. Iligtas si Kixuan. Kailangan na tayong umasa sa sarili natin. Simula nang, tawagin ng batang iyon si IQ na tatay. Silang mag-ama ay parang umangat na. Hindi ba talaga tayo? Nagkamali noon. Kung sana ay naging mabuti tayo kay Xiaoshu noon. Hindi ba si Kixuan ay hindi na marunong? Inay, ito ba ay pagtakwil mo sa akin? Xiaoshu. Inay. Alam ko nang nagkamali ako. Noon, hindi naman si inay ang mali. Inay ay nalinlang ng taba ng baboy. Patawarin mo si nanay, ha? Ginoong He. Kailangan ko pa bang paalalahanan? Ikaw mismo ang nagsabi niyan. Si Yeonsi ang tunay mong anak. Ikaw ang nagsabi niyan. Ako'y walang edukasyon, isang walang hiya. Isang pulubi mula sa slum. Nabaho ang inyong marangal na kapaligiran. Totoo namang alam ni nanay na nagkamali siya. Patawarin mo si nanay, okay. Hindi mo ba alam na nagkamali siya? Nasa kulungan si Ikiksuan. Walang makapagsalba sa kanya. Kaya naalala niya ang anak na pulubi niya. Na siya ang anak na babae na hinahanap niya. Huwag kang magmukhang isang pulubi. Ginoong E. Sa tingin mo ba hindi ka nakakatawa? Ginoong E. Ang iyong mahal na si Yeongsi. Naghihintay pa rin sa'yo. Mag-ingat sa pag-alis, hindi na kami maghahatid. Xiaosu. Ginoong Qian. Salamat at handa kang makipagkita sa akin. Nalito ang matanda sa bahay. Buti na lang at nakialam ang aking ina. Kaya ako nakalabas. Tungkol sa proyekto natin dati, tingnan mo. Kixuan. Hindi ko naman hindi ka matulungan. Mahihirapan ka ngayon. Talaga. Pero, hindi naman ibig sabihin na wala ng pagkakataon. Anong pagkakataon? Pupunta lang ako sa banyo. Anong pagkakataon? Sino nang may lakas ng loob? Sira ang aking magandang bagay. Pera, mataba. Medyo kakaiba ang panlasa. Pilit na pagbili at pagbebenta. Mali ang pagkaintindi, 4 na binata. Lahat ito ay hindi pagkakaintindihan. Si Kixuan iyon. Isuot mo ng maayos ang damit. Maliliit na kaluskos. Hindi ako tao. Pasensya na, nagkakasala ako sa'yo. Pakiusap, patawarin mo ako, okay lang ba? Hindi ito tungkol sa'yo. Sa kahit anong babae, kapag nangyari ang ganito, lagi kong ililigtas sila. Tama, ang aming maliit na Su ay ganito ka-cute. Mabait. Yikixwan, ikaw ay isang maliit na cute. Nais mo talagang ibenta ang asawa para sa karangalan. Tao ka pa ba? Tama na. Sobra na. Tama na. Kung hindi dahil sa magandang anak mo, baka hindi kami napunta sa ganitong sitwasyon. At ikaw, Yeongsi. Inalagaan kita ng 7 taon. Ganyan mo ako tinrato. Itim ba ang puso mo? Mama, tulungan mo si Daddy. Anong nangyayari? Ikaw, tumahimik ka muna. Ngayon may isa pa akong pagkakataon. Bumalik sa bahay ng Yu. Ano? Nakuha na. Tara na. Tayo na. Yikixwan. Hindi ka pa nasanay sa buhay sa loob ng piitan. Matalas ang dila. Makinig ka sa akin mabuti. Tawagan mo ako mamaya. Sabihin mo sa tatay na iyon. Ihanda ang 50 milyong piso na cash. At saka, ipasa sa akin. Ang kasunduan, na voluntaryong isinusuko ang karapatan sa mana ng pamilya Nangangarap. Kixwan, huwag mong saktan ang bata. Xiaosu, makinig ka na lang sa iyong ama. Kahapon, iniligtas kita. Ganito mo ako tratuhin ngayon. Wala bang sakit sa iyong konsensya? Ikiksuan, ako. Bitawan mo ang anak kong babae. Hindi pa tumatawag, andito na. Mukhang mahalaga ka sa kanya. Talaga. CJ.
Yikiyu, pirmahan mo ang kasunduang ito. Kung hindi, sa harap mo. Isa-isang babasagin ang mga daliri ni Xiaosu. Tama bang gawin mo iyan? Pipirma ka ba o hindi? Bitiwan mo muna ang anak ko. Pumirma ka na, Yikyu. Ikaw, ang cute mo. Hindi mo kayang pamahalaan ang night group. Mas mabuti pang ibigay ito sa tunay kong ama. Bata. Narinig mo ba? Ito ang itinaguyod mong mga asong ulol. Naging ama sa iba. Sa huli, wala ring nangyari. Ito ang iyong inaalagaan na mabangis na lobo. Para maging ama sa tao. Sa huli, walang nangyari. Tama ka, katulad mo. Yung nanay mo. Isang likas na talunan. Pero, akala mo ba na kapag pinirmahan mo itong kasunduan, bibigyan ba kita ng pagkakataon? Anong ibig mong sabihin? Pinahamak mo ako, nawalan ako ng dangal. Nawalan ako ng lahat. Gusto ko ring maranasan mo. Ang pakiramdam ng pagkatalo. Tao. Pagtatamaan mo ang mga binti niya. Hayaan siyang gumapang sa lupa tulad ng aso sa natitirang bahagi ng kanyang buhay. Maaari na lang siyang gumapang sa lupa tulad ng aso. Ang mga binti ko. Binubuli ang tatay ko. Dapat muna akong tanungin. Anak na babae, ang gwapo mo. Mahal na mahal. Pinatay kita. Himawari. 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 Simeng, Simeng. Bitawan mo ako. Simeng. 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 Sugat sa tiyan ng biktima. Sobrang pagdurugo. Kahit na nailigtas siya. Ngunit ang utak ay labis na nasira dahil sa matagal na kakulangan ng oxygen. Napinsala ng husto. Possible. Na hindi na siya magigising kailanman. Ang ibig mong sabihin ay magiging isang taong gulang siya. Tatay. Maaari bang pagbutihin ng doktor ang kanyang paggamot? Gamitin ang pinakamagandang gamot. Mangyaring makuha ang pinakamagandang rehabilitasyon. Siyempre. Dahil siya ang nagligtas sa iyo. Siya ang aking tagapagligtas, si Ekiyu. Yun nga. Natatakot ka ba? Hindi natatakot. Parang sa huli niyang sandali. Medyo nagmukha siyang nanay. Huwag mag-alala. Nandito na si tatay. Natapos mo na ba ang libro? Hindi pa. Bakit naglalaro ka pa sa cellphone? Nakalimutan mo na ang layunin natin ay, sa loob ng 3 taon, gawing pinakamayaman sa mundo ka. Sa totoo lang, mas gusto kong maging cute. Kaysa sa pinakamayaman sa mundo. Ulitin mo nga. Sabi ko. Gusto kong maging cute. Dapat batuhin. Hindi ko maabot. Batuhin mo ako. Ha 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 ha.